po dahil sa mabuting pamumuno po ni Sultan Omar. Ganun din po kay Atty. J.B. Hillo na ating din kaibigan, kay DOH Secretary Pedro Cosa, at sa mga dakila po natin panauhin dito sa ating pagtitipon para sa isang sama na tinatawag na TFK, Alliance Brotherhood. Alam po ninyo, ako po ay dating pulis po ako sa Pasay eh. Ako po ay Class 193 po ako ng Special Action Force. Yung mga lugar sa Negros na kinukwento nila Atty. Hillo, lahat po yan, narating ko po lahat yan. Ikot na ikot ko po ang Negros Occidental. Mula hanggang Candoni, hanggang Sipalay, lahat po na yan, naikot ko po lahat yan, sobra-sobra. Yung ibang taga-Bacolod nga po, hindi nakakapunta ng Candoni dahil magulo yung lugar na yun. Pero kami po ay nakapunta po ron at matagal po akong na-destino sa Negros Occidental. Ganon din po sa Basilan, sa North Cotabato. Lahat po yan, naikot po namin yung lahat. Wala pong Maguindanao. Naikot ko po yan, pero ako po ay nag-resign at ako po ay nag-city councilor po ako ng lungsod ng Pasay. Sabi, wala akong mananalo. Ako po kasi pulis Pasay. Ang sabi, hindi ako mananalo ng panahon na yun dahil ako rin pulis, maraming pinakulong. Pero number 2 councilor po ako ng buong Pasay. Ang number 1 councilor po, yung babaeng mayor ngayon, si Emmy. Siya po ang number 1 na councilor at ako po ang number 2 na councilor ng panahon na kami po ay magkasama na namumuno sa lungsod po ng Pasay. Ako po ay nagpapasalamat po ako sa inyong lahat na naririto. Ako po ay konduktor rin po ako ng ganitong uri ng samahan. Pagkatapos ko po magpulis na mag-resign, itinayo ko po sa Pasay yung Pasay Anti-Crime Crusade. Kasama ko po sila Dante Jimenez, sila Martin Vino, sila Visconde. Kasama po ako niyan, tinayo rin po yung DACC sa lungsod po ng Pasay. Kaya hindi na po ito bago sa akin, yung mga ganitong samahan. Dahil ito po nagtulak sa akin at nagbigay din po sa akin ng panalo sa pamumuno sa lungsod ng Pasay. Ako po yung natutunan, nandito si Dr. Ted Herbosa. Alam po ninyo, yung anak ko po ay estudyante po sa Manila Science High School. Grade 12 na po siya, Vice President po ng Student Council. Araw-araw po yung Padre Power po, dinadaanan po namin mag-asawa. Araw-araw na ginawa ng Diyos, wala po kami ginawa dyan dahil sumusundo kami ng bata. Araw-araw nandun po ako sa Robinson, Malate. Dahil katabi lang po nun yung PGH, tsaka yung Supreme Court, Department of Justice. Kung makikita po ninyo yung mga pasyente ron, araw-araw maawa kayo. Pagdating ko po sa anak ko sa umaga, dyan sa Top Avenue, alas 5, alas 6, lahat ng klase ng ambulansya ng probinsya. Dumadaan po dyan, alam ni Dr. Ted yan. Walang ginagawa dyan, umaga-umaga, puro sirena na sirena, sirena na sirena. Tatabi ka talaga dahil puro ambulansya po dyan at nagdadala ng pasyente sa Philippine General Hospital. Bakit ko po ito sinasabi sa inyo? Kawawa ang mahihirap dito po sa ating bansa. Sa panahon ng Dr. Ted, hindi siya pinupulit dahil nandito siya. Nung nakita ko siya, natuwa nga ako eh. Sa panahon niya, maayos pa po nun eh. Yung DOH, maayos po. Natutugunan yung pangangailangan ng pasyente kahit gaano karami. Dahil pagdating pa rin ng pasyente sa umaga, nakita ko na, pagsundo ko sana ko sa hapon, makikita ko pa rin yung mga pasyente kung paano po lumabas at maglakad. Maawa kayo sa mga Pilipino. Pero sa panahon ni Doc, maraming salamat sa iyo ha, Doc Ted. Sa panahon mo, alam ko, natugunan ng problema ng mga tao dyan. Dahil yung budget po ngayong 2027, ilalisan po yan ng 900 million isang taon. Kinaltasan yung budget po sa PGH ay ilalisan po ng 905 million isang taon. Isipin ninyo hirap na hirap na pagkasin kung aalisan pa ng po ng mga pasyente, kawawa. Kaya ako nga po natutuwa, ako sa maliit na kakayanan ko, ako po ay nagsasalita po ako sa Facebook sa social media, lahat ng nakikita ko hindi maganda ay nilalabanan ko dito sa ating bansa. Pero pag ako ay lumalabas ng bahay, kahit ako ay dating pulis, ako rin po ay nangangamba. Ako rin ay natatakot. Kapag ang kultura sa bansa na to, na ang pagsasalita ng totoo at paglaban sa katiwalian ay nakakatakot, may problema tayo sa ating bansa. Wala nang magsasalita. Dadating ang panahon, mas pipiliin ng mga Pilipino ang manahimik kaysa pumuna, tumuligsa at magsalita.
At kapag yan ang nangyari sa bansa natin, wala na tayong kakapitan. Babaksak ang Pilipinas dahil ang mga Pilipino ay mas pinili ang manahimik sa halip na ipaglaban kung ano ang para dito po sa ating bansa. Mga minamahal kong kababayan, ako'y nagpapasalamat ang lungsod ng Pasay kung saan ako po ay naninirahan, kung saan kami po ay taal ng mga Pasayeños. Inanayaan ko po si Doc Chong, si Doc Jan Chong, na isama po ninyo ako. Ang advokasya po natin ay iisa lang. Ang pinaglalaban nyo ay pinaglalaban ko rin. Ako po ang tanging lumalaban sa dynasty po sa lungsod ng Pasay. Ang mayor po dyan ay Calixto, ang vice mayor ay Calixto, ang congressman po namin ay Calixto. Nilalabanan ko po yan, hindi po ako natatakot, alam po nila yan. Ako mag-isa, lumalaban, at tinatalo ko po yan sa maraming barangay. Sana pagtuunan din ng atensyon ng grupo na to, yung problema po natin sa eleksyon. Kahit anong galing natin, kahit anong pagsisikap, kahit talikuran natin ang vote buying, kung kasado na kung sino mananalo, dahil yun na nagbayad at yun ang may pera, eh mababali wala po lahat ng pagsisikap. Siguro nagtataka kayo, bakit puro magnanakaw nakaupo? Bakit sa party list nakakagulat? Kung sino-sino na lang ang nananalo sa party list. Diba, usap-usapan, binibili ang posisyon sa party list. Kahit sino, wala na. Hindi na uso yung leader na kumakandidato dahil mahal mong bansa. Hindi na uso yung leader na kaya ka lumalaban dahil gusto mong tulungan ang bayan mo at ang iyong mga kababayan. Ngayon, ang nangyayari, wala kang pera, patay ka. Kaya sa Tony JB, kung may panglagay ito, mananalo ito eh. Diba? Oo, totoo. Ako rin po, alam po ba ninyo, tumakbo kong congressman, ang daming barangay. Tinalo ko yung dating mayor na congressman namin ngayon, na hindi natatalo mula noon, pero napakaraming barangay, tinalo ko po yan. Sa Villamor, sa Resorts World, yung dating kampo ng Air Force, yan po ang pinakamalaking barangay po namin sa lungsod ng Pasay. Nasa 30,000 po ang butante dyan, at tinalo ko po yung dating mayor at congressman ngayon sa loob mismo ng Villamor, at ako po ibinoto ng mga tao dyan. Nangyari lang, yung bilang sa halalang 2025 ng ABS-CBN ay iba sa resulta ng COMELEC. Sa 75%, ako po ay binigyan lang ng 34 votes sa huling 75%, last 20%. Sa bilang ng ABS-CBN halalang 2025 at COMELEC, yung 80% tapos na sa COMELEC, pero yung natitirang 25%, na 75% ang binigay po sa akin ay 34 votes bawat isang presinto na imposible mangyari. At yung kalaban ko na dating mayor namin, congressman namin ngayon, 0 votes. Isipin ninyo walang boto, naging mayor, naging congressman. Sabi ko, napaka-imposibleng wala kang boto rito. Kaya hindi na dinagdagan dahil bloated na, so sobrang na yung bilang ng mga botante. Isama po ninyo yung electoral reform. Kahit anong pagsisikap natin, bumoto ng matino rito, mabibigo at matatalo pa rin ang taong bayan dahil isang tao lamang ang nagdidesisyon. At yun ay ang COMELEC kung sino ang mananalo dito po sa ating bansa. Muli po, ako po si Tony Bayona. Ako po ay naging konsyal sa lungsod ng Pasay. Ang puso ko, ang damdamin ko po ay para sa bansa na to. Kung makikita niyo mga vlog ko po, yung mga sinasabi ko, para kay BP Sara, kinakampihan ko siya. Hindi ko alam kung sino BP Sara dito, hindi BP Sara dito. Pero ang sinasabi ko sa inyo, si Sara Duterte ang huling pag-asa sa bansang to. Pag si Sara ay hindi nagtagumpay, babagsak na ang Pilipinas at lahat ng Pilipino ay wala ng kakapitan. Lahat tayo ay matatakot magsalita at hindi naiiral ang demokrasya dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat.